Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Kumusta po kayo? For today's video, panibagong recipe na naman ang isi-share ko sa inyo. Kayo ba ay tulad kong OFW o mga nanay sa bahay, mga tito-tita na nagti-crave ng paborito nating mga panghimagas? Lalo na ngayon malapit na ang Kapaskuhan. Pwede natin itong ipa-order, pwede natin ihanda sa Pasko, pwede natin ihanda sa New Year. Gagawa tayo ng pinaka-paborito nating Pinoy, ang maha blanca. Tipid sa ingredients pero hindi tinipid sa lasa. Kung ano lang available dito sa kusina ng amo ko, yun lang ang ginagawa ko dahil tulad ng sinabi ko kanina, isa po akong OFW. Gagawa tayo ng paborito nating maha. Nagkakabulol-bulol tayo guys. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman pwede nang pamasko nyo na lang ito sa akin. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, and please don't forget to click the notification bell, click all para ma-notify kayo ni YouTube kung may bago tayong video nga upload. Paki-share na din po sa ating video at paki-comment na din po sa baba kung nagustuhan nyo itong ating video. Okay, magsimula na tayo. Tunawin muna natin ang gatas kung powdered milk ang gagamitin nyo. Akong ginamit ko dyan, powdered milk. Tinunaw ko siya ng tinunang maigi. Ilagay natin ang asukal. Haluin natin ng maigi. Tapos dahan-dahan natin ilagay ang ating cornstarch. Dahan-dahan lang natin kasi tutunawin natin to bago natin to isalang sa apoy. O pwede din naman, kung coconut milk ang gagamitin nyo, or nyug kung may nyug kayo sa bahay, pakukuluan nyo muna yung pangalawang piga, tapos pag kumulo na siya, saka nyo ilabubuhos ngayon yung tinunaw yung cornstarch doon sa kakanggata. Pero sa akin kasi madali ang gawa. Ito kasi naisip kong paraan sa madaling paggawa kasi tulad ko, OFW busy sa trabaho, maya-maya tumatawag ang amo. Kaya ganitong paraan ang ganitong paraan ang ginawa ko para mas mabilis. Haluin natin na maigi hanggang sa matunaw ang cornstarch bago natin ilagay ang ating mais. Kasi pag hindi siya natunaw, kung hindi siya tunaw bago natin ilagay, may hirapan tayo mamaya ulit magtunaw yung ating cornstarch kasi nagbubuo-buo siya. Ilagay na natin ngayon ang ating mais. Tapos haluin ulit siya natin. Haluin ng maigi hanggang sa matunaw ang sukal. Ang ginalagay kong asukal, hindi ko inubos yung 2 cups. Tinignan ko kung okay na ang 2 cups. Tapos tinikman ko siya, medyo matabang pa kaya nilagay ko ulit yung tira pa dun sa 2 cups na asukal. Kumuha tayo ng kawali, buksan natin ang apoy. Ito po yung sinishare ko sa inyo. Ito po yung pinakamadaling gawin. 15 minutes, tapos ka na. Tapos ilagay na po natin ang ating tinunaw na cornstarch, asukal, at yung ating ingredients na gagawin natin ito. Ilagay na natin sa kawali. Tapos saka na siya natin haluin. Take note guys ha, pag once na nilagay nyo na ang iyong cornstarch o yung tinunaw yung corn sa kawali, wag na po natin titigilan sa paghahalo kasi masusunog yung ilalim, mamumuo siya sa ilalim, ang tendency masusunog, papangit ang lasa, magkakaroon siya ng aftertaste na something mapangit kasi nga nasunog yung sa ilalim. At pagpasensyahan nyo na guys ha, ang camera ko or ang video ko minsan naglalight, minsan nagdidilim. Kasi yung ilaw namin dito sa kusina, Diyos may yung marimar. Hindi pa pinapalitan ng amo ko. Tapos itong camera pang ginagamit ko, nag-auto-focus. Kaya stress ako. Stress sa mga gamit, stress sa lahat.
Haluin po natin ng haluin, huwag po natin titigilan sa paghahalo. Yun po yung pinakaimportante kasi 'pag tinigilan natin, mamumuo po talaga siya sa ilalim. Nag-umpisa na siyang mamuo sa ilalim kaya ang paghalo ko diyan is pailalim talaga, pakudkod ba, pakayod na paghalo kasi medyo bumibigat na siyang haluin. Ibig sabihin, mabubuo na yung ating ginagawang maha. So, kailangan ang paghalo natin is pakayod sa ilalim, pailalim, pasisid pailalim, charot. Malapit na tayo sa katotohanan guys, malapit na maluto ang ating maha blanca. Halo na ng halo, halukay hukay, halo na ng halo kasi mamumuo siya sa ilalim. Kailangan halo talaga. Ito yung pagkain na ang hirap gawin para din siyang ubi halaya, 'di ba? Halo ka ng halo pero napakasarap-sarap kainin. Ang sarap-sarap niya lalo na pag malamig, lalo na pag maraming gata, maraming tamang-tama lang yung lasa, lalo pag may langka, Diyos ko ang ganda, ang sarap-sarap ng aroma. Luto na ang ating maha blanca. Palamigin lang natin, tas pag malamig na, ilagay na natin, kudkuran na natin ng keso or cheese sa ibabaw para mas masarap. Kudkuran lang natin siya ng keso, toppings. Pwede rin kayo mag-toppings ng mani. Yung iba kasi nagta-toppings ng mani or kalamay. So kasi ito lang meron dito, cheese. May mani naman dito pero hindi pwedeng galawin.
craving satisfied. Mamaya namin to kakainin guys sa mga kasama ko kasi marami kaming Pinay dito. Ano namin to, bago kayo matulog, kakain muna kami. I mean, pagkakit namin dun sa kwarto namin, bago kami magsitulugan, habang nagchichismisan, habang nagmamarites, kakainin namin to. Salamat sa panonood guys! Sana may natutunan na kayo, sana may bago akong naiambag sa inyo, panibagong kaalaman, lalo na sa mga OFW na hindi nakakalabas ng bahay o walang day off. Ito na yung pagkakataon para makakain tayo ng mga Pinoy na pagkain. Ako dito kung ano lang pwede kong maluto, nagluluto ako. Okay lang na naman sa amo ko. Again, thank you for watching guys.